100 na lang kuya, oh. Oh. Salamat. Gagawa ko ng juice na ano, ilangga. Ha? Ito yung snack ni Jasmine, mga ka-journey. Hindi siya magla-lunch. Bali, snack lang yung pinadala ko kasi exam nila ngayon. So, maaga silang uuwi. Kaya yung snack lang papabaon natin. Hello mga ka-journey. Good morning. Tayo ay magkape-kape muna. So, galing kami ng Bulungan. Again. Hindi ko na pinakita yung video doon kasi nakita niya na rin naman yun sa aking mga past vlog. So, ngayon ay nag-ready ako ng breakfast at baon ng aking gunakis para pagdating ng service habang siya ay naliligo. Naka-ready na yung kanyang baon. So, ngayon ako yung nag-prepare sa kanya kasi maaga naman tayo nakauwi. Maaga nagising. Maiidlip na lang ulit mamaya. Hintayin lang natin na matapos ang maligo. Naka-ready na rin naman yung kanyang baon. Binigay sa akin ni Juwon. Musta? It's a pencil topper. Nakita niya yung pencil topper ko. How is it, Josh? Sit down. I'm gonna comb your hair. Eat breakfast. Come out? Yeah. Ano to, ma? Video. Bakit? Nothing. Okay. Did you move it? No, yun. You eat. But did you Apa. conditioner your hair? Walang oras para dyan. Baka mamaya hanggang That's why it's dry. hanggang mabukas pa ako papasok at Sunday. Mabatay. You bite. Lilipad na ulo ko, ma eh. Hmm?
lilipad na buhok ko. It's dry eh. Don't use the conditioner. Ma, may oras pa ako para dyan? Yes. Ba, nagumana yung Just a conditioner, little ma. damp. While you're soaping your body, you put conditioner on your hair. And then when it's time to rinse your body, you rinse your hair. Ma, that's not how conditioner works. You have to wait for like at Yeah, least that's why 15 minutes. I told you, when you soaping your body, you put conditioner first. Then, you let it stay for how many minutes. Then when it's time to rinse your body, you're gonna rinse your hair now. Ah, sige ma. Hanggang kung ginawa ko yan, ma. Hanggang na yun, naliligo pa rin ako. It's just, you need to, At least nag-shampoo to ako. use your time management. Ang bilis kasi ng oras kung umaga, kung gabi naman ang bagal. You have a tie? Yeah. Where? Yan o. Ponytail. Drink your, chocolate. Stop it. Video review? Ma, ano i-review ko para sa arts? Magdodrawing kami. Yung ginawa ko, nagdodrawing na lang ako gagahapon. You talk slow, and then your tone is high. Ha? The tone of your voice is high. We're just talking to each other. Yan lang yan. There, you drink your chocomilk. Alat naman nito. Wait lang pa. What's this? I need to try this. Ribbon. No. Aya. Parang pag ganito siya. Sure. Kaya pink tail. Yan. Ganito. Iwan mo na yun. Say good morning to the vlog. Good morning. Good morning da, mga ka-journey. She's ready for school. Say bye. Bye. Breakfast tayo mga ka-journey. So, ayan, nakapasok na si Jazz. Aalis lang ng service. So, ako po muna ay kakain. Update ko po kayo mamaya mga ka-journey sa ating mga gagawin ngayong araw. See you later mga ka-journey. Tingnan natin mga ka-journey yung ating bell pepper. Yan. Ang lalaki na nila. Tumataas sila. Yung iba, hindi po tumubo. Yan lang. Yung tumubong bell pepper. Yan ang ating morning. Paano na yung sunshine? Kasi time check. 6:50 PM in the morning, mga journey. So, ayan. Na-check na natin ang ating bell pepper. The next day. Good morning mga ka-journey. So, ngayon ay kukuha kami ng card ng mga bata. Hindi na kami nakapag-update kagabi kasi gabi na kami nakauwi. So, samahan niyo po kami ngayong araw sa aming journey na naman na mga gagawin. Ang aking partner in crime. Saling ka. Ay, sa vlog.
So, ayan mga ka-journey. Punta muna kami sa room na aking eldest kasi kukuha kami ng card. Time check, it's 10:34 in the morning. So, see you mga ka-journey mamaya. Yun na mga ka-journey, magandang tanghali. So, time check, 11:13 na. Tayo ay magluluto ng ulam. Magpiprito ako nitong bangus para makapagbaon na rin aking janakit. So, update ko na lang kayo ulit mamaya mga ka-journey dahil tayo ay magkukwentuhan. Update ko kayo later. Yan yung breaking bangus mga ka-journey. Nilagyan ko ng harina, flour para hindi masyado matalsik. Ayan. So, hello mga ka-journey. So, nabanggit ko nga po kanina na may ikukwento ko ako sa inyo. So, kung natatandaan nyo sa mga past vlog ko po, ay last year ay umuwi po kami ng probinsya. Then, dahil mayroon kaming importanteng inasikaso, dahil nabili ang aming property. So, para hindi masayang yung ibang pera ay ininvest ko rin, bumili rin po ako ng lupa doon na babahayan ng aking senior citizen na tatay. Ang edad niya mga ka-journey ay 65 years old. Wala naman pong ibang inaasahan yung tatay ko kundi ako lang din po. Dahil nga sa edad niya, hindi na rin po siya pwedeng magtrabaho ng mabibigat. So to make story short, bumili po ako ng maliit na property para bahayan po doon at para maging komportable naman ng aking tatay at hindi rin sasabihin ng ibang tao na pinabayaan ko yung magulang ko. Kahit na ganun ang sitwasyon, nung maliliit pa kami ay magulang ko pa rin po yun. So, bumili po ako ng lupa doon para bahayan. Mayroon ang tatay ko nirekomenda sa amin na magkokontrata sa paggawa po ng bahay niyon. So, yun nga po. Kinontrata niya yung bahay worth 50K. Ang sukat po ng bahay ay 23 square meter. Pa-kwadrado lang po yun mga ka-journey. Hindi po siya kalakihan. 50K, and then akin na po yung materials doon. Bakit ko po ito sinishare sa ating mga manonood at sa aking mga subscribers at viewers na makakapanood po ng ating videos na in the long run ay magiging eye-opener din po sa mga magpapagawa ng bahay at mag-iingat po tayo sa mga ganitong klaseng tao. So to make story short ulit, so nagsabi siya before kami umuwi na by the end of December ay kaya niya pong tapusin ang kontrata na aming pinagkasunduan. So, ngayon po ay umabot na sa 188K plus ang aking nagastos sa bahay na yon kasamang materyales at pasahod sa kanya. Mayroon pa siyang natitirang konting balance na 4K na hindi ko po nirelease dahil hindi niya po natapos ang kontrata. So, ang aming bahay ay nakatenga po ngayon at naghahanap po ulit ako ng gagawa ng panibagong gastos. So, ngayon ay nai-stress kami ng aking tatay dahil nagdoble-doble po ang aming gastos. Dahil ako po ay wala sa probinsya, nandito po ako sa Cavite. So, ininvest ko po ang ibang pera ko para po ay pag umuwi din kami ng aking mga anak na aming pamilya ay mayroon din po kami matutulugan. Hindi naman po masama na mag-invest ka din ng kahit papaano doon sa pera na pinagbilhan
kasi makikinabang din po kami noon. At ang importante doon ay may matitira ng aking tatay. So ngayon ay month of February na. So hindi nga natapos ang aming bahay. Na-depress po ako at napafrustrate sa tao na to na bakit kami pa talaga yung napili niyang lukuhin. At sinasabi pa niya, dahil nagkapabaranggayan po kami, na hindi kasama yung tiles. Na nung namili po kami, ay kasama yung pinsan ko, yung tatay ko, tsaka siya. Na paano niya sasabihin na hindi po kasama sa kontrata yung pagtatiles niya. So ayun na nga, nakatatlong meeting na po kami sa barangay at 2 beses po siya hindi humaharap. Sabi ng barangay ay mag-iintay na naman po kami ng 15 days para po ay magkaroon na naman po ng tinatawag nilang lupon sa barangay para makapag-issue sila ng certificate of basta may tawag dun sa barangay na nire-release nila kung gusto ko magsampa ng kaso. Alam niyo mga ka-journey, hindi po ako mahirap lapitan kapag may nangangailangan ng aming mga kaibigan, kakilala. Nung mga last few years, bali 3 years kung binibenta yung property namin. Sa 3 years na yon, grabe po ang hirap namin mga ka-journey. Nangungutang ako sa mga kaibigan ko that time. Tapos, although may tubo po yun mga ka-journey, pero wala po tayong choice dahil kailangan natin ng pera. Pero never po ako nanloko ng tao. Never po ako na hindi nagbayad sa mga inuutangan ko. Kaya nakaka-depress na bakit kailangan kaming lokohin. Kasi hindi naman kami manloloko. At mayroon pa akong isang salita. Medyo naiiyak po ako kasi grabing hirap po namin dun. Halos kinakapalan ko yung mukha ko kapag nangutang kami sa kakilala ko, mga kaibigan ko, para lang makasurvive kami sa araw-araw kasi talagang kulang po yung source of income namin nung mga time na yun hanggang sa na-collateral ko nga po yung una naming sasakyan. Hindi po ako nag-invest ng property at nagbenta ng property para lokohin lang po kami. Wala siyang karapatan para manloko ng ibang tao. Maghanap buhay po tayo ng patas. Dahil hindi ko po pinulot ang pera na yun. Nag-invest ako at yun nga, nagkaroon ng pera para i-invest ko rin ulit. Para hindi kami maghirap ulit na mga anak ko, ng pamilya ko. Tapos gano'n lang yung gagawin niya. Hindi kami mayaman, kaya pinapahalagahan ko po yung bawat sentimo at pera namin. Kaya sobrang stress ko po mga ka-journey talaga sa ginawa niya sa amin. At kung taga-Samar po kayo, comment down below kung sa tingin nyo magpapagawa kayo. Wag nyo pong gagawin na magpagawa kayo tapos malayo po kayo sa tao na to. Dahil grabe pong ginawa niya sa amin. I-insert ko po dito mga ka-journey yung picture ng iniwan niya na kontrata sa amin. At may panibagong gastos na naman po kami para lang matapos yung bahay kasi gagamitin na nang nakabili ng property namin ang lupa. So, kailangan nang makalipat ang tatay ko. Kaya minamadali po namin yun.
Kaya sa makakapanood po nito, mag-iingat po tayo sa tao na to. Taga-Samar po ito mga ka-journey. Hindi po biro ang gumastos ka ng 188K para sa 23 square meter lang na bahay. Para mabigyan ko lang ng komportabling titira ng tatay ko. Para hindi din sabihin ng ibang tao na pinababayaan ko magulang ko. Alam niya ng mga kakilala ko, ng mga kaibigan ko, na malalapit sa amin. Kahit walang-wala kami noon, pinipilit ko na kahit sa maliit na pera ay mapadalan ko ang tatay ko. Tapos ganun lang ang ginawa niya sa amin. Kaya ko to sinishare mga ka-journey para maging eye-opener sa mga nagpapagawa din ng bahay dyan na hindi sila matulad sa amin. Kaya, yun na mga ka-journey. Pasensya na po kayo't naiyak po talaga. Kasi wala pa ako dun sa probinsya namin, hindi ako makakilos na maayos eh. Dahil kailangan kong maghanap buhay. Kaya, yung araw na iuuwi ko, gagastos pa ulit. So, sayang ang pera. So, ngayon, ang tatay ko ang representative doon sa paghaharap sa meeting at yung asawa ng pinsan ko. Yun lang mga ka-journey at salamat sa patuloy niyong panonood at suporta sa amin. Huwag po sana kayong magsawa sa panonood ng aming mga videos. Yun lang mga ka-journey. Maraming salamat.